Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Let there be light, and there was light. Yan ang isa sa winika ng Diyos nang lalangin ng Diyos ang mundo. At pagkatapos dalangin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao ay winika niya, "Let us create man according to our image and likeness." At doon nga ay nalikha si Adan, ang unang tao na taglay din ang kalikasan ng Diyos. May kabanalan, may malayang pagpili, katalinuhan at damdamin. At dahil sa kalungkutan nito ay binigyan siya ng katuwang. Kinuha sa kanyang tadyang ang babae na si Eva. Ang tunay na layunin ng Diyos sa pagpakalikha sa tao at sa sanlibutan ay upang maluwalhati ang kanyang pangalan. Ang tao ay malayang may ugnayan sa Diyos sa pagsamba at pakikiniig sa Kanya. Na maipadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan at masiyahan sa buhay. Napakaganda at dakilang plano. Ang pangunahing utos ng Diyos sa mga tao, huwag na huwag mong kakanin ang bunga ng puno ng pagkilala ng mabuti at masama, kundi ay walang salang mamamatay ka. Ngunit ang utos na ito ay nasira o sinuway ng mga unang tao na si Adan at si Eva at bumigay sa tukso ng kaaway ng dyablo. At dahil doon nasira ang orihinal na likas ng tao na banal, may malayang pagpili, katalinuhan o kabuuan o wholeness. Ito ay napalitan ng likas na pagiging makasalanan, tunay na namatay o nawala ang ugnayan sa Diyos. Nawalan ito ng lakas na labanan ng impluensya at pagkaalipin ng dyablo at ng kasalanan. Bilang makasalanan ay sunod-sunuran sa pagkaalipin ng dyablo at kasalanan. Pumasok ang masasamang bunga ng pagsaway ng tao sa utos ng Diyos. Kalungkutan, mga sakit, depresyon, kagutuman, digmaan, mga bisyo at marami pang iba. Dahil dito ay maliwanag na ang lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan at karapat-dapat sa dagat-dagatang apoy na orihinal na inilaan ng Diyos para kay Satanas at sa mga sumuway na mga anghel. Napakasamang balita na tunay na nangyari sa sangkatauhan. Ngunit di po tumigil ang Diyos. Dahil sa minamahal niya ang sanlibutan ay kinakailangan ng tao na kanyang nilikha at minahal ay dapat maligtas. Kailangan ng mga tao ang tagapagligtas. Wika ng banal na kasulatan, kung walang pagbububo ng dugo ay walang kaligtasan ang tao o di mapapatawad ang kasalanan ng mga ito. Di pwedeng magligtas ng makasalanan ang kapwa makasalanan. Kinakailangang ang isang walang kasalanan, banal at totoong matuwid ang kanilang maging tagapagligtas. At dahil sa pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At si Jesus nga ang nagsabi na ako ang daan, katotohanan at ang buhay na wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tunay na iisa lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Naghirap ang Panginoong Jesus. Pinasan ang krus na simbolo ng kasalanan. Pinaglalatigo ang katawan na dapat sana ang mga makasalanang ako at ikaw ang maparusahan. Kinuha ng bugtong na anak ng Diyos. Tumigis ang banal na dugo na walang katumbas na halaga. Napako sa krus,
namatay at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Binayaran ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus ng kanyang sarili upang ang taong makasalanang tulad ko at tulad mo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is finished, tetelestai. Kompleto, walang labis, walang kulang. Sapat ang kabayaran na ginawa ng Panginoong Hesus upang ikaw ay maligtas. Ano ang nararapat mong gawin? Manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Di mo kinakailangang magpakahirap, gumawa ng mabuti o magsariling sikap upang mapunta sa langit. Iisa lamang ang paraan, si Jesus. Panampalatayanan mo. Ang sabi na magnanakaw na nakapako katabi ni Jesus sa bundok ng Golgota, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pag naroon ka na sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yan din ang sinasabi sa iyo ni Jesus. Kung ikaw ay mananampalatay sa Kanya, kalakip ng pananampalatayang ito ang iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagkilala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo. Tanggap ang aking pagiging makasalanan. Patawarin mo po ako sa mga ito. Kailangan po kita. Nananampalataya ako sa iyong ginawa doon sa krus. Naghirap ka, napako ka sa krus, namatay, at nabuhay na mag-uli para sa akin. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban hanggang lubusin mo ang aking kaligtasan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. You told me I'm your anchor. I told you you're my bow. Through the wind and fire we try to hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So far it's taken for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Share Jesus, inspire, share, Follow protect people.